providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Naglunsad ang Pilipinas ng Joint Sea Air Patrols kasama ang militar ng US. Manila, Reuters, naglunsad ang mga militar ng Pilipinas at Estados Unidos ng magkasanib na patrol noong Martes sa karagatang malapit sa Taiwan. We will carry it out through a comprehensive re-strategization along with forging alliances. It's natural. Alliances are normal. Even China has alliances. So we have to consider this. I'm giving them time to start re-horizoning and rethinking modernization. Sinabi ng mga opisyal ng bansa sa Southeast Asia, isang hakbang na malamang na magdulot ng higit na tensyon sa China. Ang mga pakikipag-ugnayan sa seguridad sa pagitan ng mga kaalyado sa kasunduan ay tumaas sa taong ito, kabilang ang isang desisyon na halos doblehin ang bilang ng mga base ng Pilipinas na maaaring ma-access ng militar ng Amerika. Ang ilan ay nakaharap sa Taiwan, at ang kanilang pinakamalaking pinagsamang pagsasanay sa militar noong Abril. Ang 3 araw na Joint Air at Maritime Exercise ngayong linggo ay isang makabuluhang inisyatiba upang palakasin ang interoperability sa pagitan ng dalawa, sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiwala ako na ito ay mag-aambag sa isang mas ligtas at matatag na kapaligiran para sa ating mga tao, anya sa social media platform X. Magsisimula ang drill sa isla ng Mabulis, ang pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, na matatagpuan mga 100 km, 62 milya, mula sa Taiwan. Its latest move, signing a strategic partnership with Australia. We also have important security issues where we have common views about the need to uphold international law. And Australia's position on that will continue to be consistent as we have always been, including recently over issues relating to the South China Sea. And to have friends like you and partners like you in that, especially on that subject, is very gratifying and encourages us to continue down that path. So we thank you for that. Sabi ni Eugene Cabusao, tagapagsalita ng Northern Luzon Command. Magtatapos ito sa West Philippine Sea, ang pangalang ginagamit ng Maynila para sa mga katubigan sa South China Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ nito. Sinabi ng militar ng Pilipinas na 3 sasakyang pandagat, 2 Fa-50 light combat aircraft, at isang E-20 B Super Tucano light attack plane ang lalahok, habang ang Estados Unidos ay magpapadala ng littoral combat ship at isang P-8 Poseidon Maritime Patrol at Reconnaissance aircraft. Ang balita ay dumating isang araw pagkatapos sabihin ni Marcos sa isang forum sa Hawaii ang sitwasyon sa South China Sea ay naging mas katakot-takot, kung saan ang militar ng China ay lumapit sa baybayin ng Pilipinas. Ang mga patrol, na malamang na makakagalit sa China, ay isang senyales na pinalalakas ng Pilipinas ang kanyang depensa sa gitna ng inilarawan nito bilang agresibong aktibidad ng China sa napaka-estratehikong karagatan na matagal nang nakikita bilang isang potensyal na flashpoint sa pagitan ng Estados Unidos at China. Naniniwala ang China na ang pagtutulungan sa pagtatanggol at seguridad sa pagitan ng mga bansa ay kailangang maging kaaya-aya sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Hindi nila dapat palakihin ang mga tensyon o pahinain ang tiwala sa pagitan ng mga bansa. Mas mababa pa rin ang target ng sinumang ikatlong partido, sabi ng tagapagsalita ng Embahada ng China sa Washington na si Liu Pengyu. Ang Embahada ng China sa Maynila ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento. Inaangkin ng China ang karamihan sa South China Sea batay sa isang Nine-Dash Line na umaabot hanggang 1,500 kilometro, 900 milya, sa timog ng mainland nito, na pinuputol sa mga EEZ ng mga kalabang claimant na Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas, at Vietnam. Si Marcos ay nagpakatatag ng mas malapit na ugnayan sa Washington mula nang maupo sa pwesto noong nakaraang taon matapos ang isang pagsubok na relasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na naging mas malapit sa Beijing kapalit ng mga proyektong pang-imprastruktura at pamumuhunan. Ang ugnayan sa China ay lumala sa ilalim ni Marcos,
na may paulit-ulit na hidwaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Tsino at Pilipino sa mga katubigan na inaangkin ng dalawang bansa, na nag-udyok sa mainit na pagpapalitan ng retorika at mga alalahanin ng paglala. Kamakailan ay nakipagpulong si Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa hangarin na mabawasan ang tensyon. Ang Joint Patrol sa Estados Unidos ay nagpakita na ang Maynila ay gumagawa ng paninindigan sa ibabaw ng South China Sea, ani J. Batongbakal, Direktor ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea sa Maynila, ang kabisera. Ito ay nagpapakita na ang Pilipinas ay talagang pinatatag ang kanyang postura sa mga issue sa West Philippine Sea, sabi ni Batongbakal. Ang China ay naging isang malaking banta sa kapayapaan sa daigdig. Ang China ay isa na ngayong mas otokratikong mapang-aping totalitarian na rehimen kaysa dati. Ang China ang nag-udyok ng tensyon sa kanlurang Pilipinas sa pamamagitan ng iligal na pag-angkin sa mga bahura at militarisasyon sa mga ito. Kung tatalima lang ang China sa UNCLOS kung saan isa ito sa mga lumagda, mawawala itong pambansang banta sa Pilipinas at sa kapayapaan sa mundo. Ang China ay isang agresibong thug nation na sinusubukang i-bully ang ibang mga bansa para gawin ang gusto ng China. Patuloy na nagsisinungaling ang China at hindi talaga mapagkakatiwalaan. Tumugon ang US sa pag-aangkin ng China ng iligal na pagpasok ng destroyer. Iniulat ng Chinese Ministry of Defense na ang US destroyer na USS Hopper ay pumasok sa teritoryo nito nang walang paunang pag-apruba mula sa gobyerno ng China, ayon sa Reuters. Kasunod ng mga akusasyon ng Beijing na ang Pilipinas ay nakipag-ugnayan sa mga dayuhang puwersa para magpatrolya sa South China Sea, ang militar ng China ay nagtalaga ng mga hukbong pandagat at panghimpapawid nito upang subaybayan, obserbahan at bigyan ng babala ang maninira. Ang pahayag na inilabas ng Defense Ministry ng China ay dumating ilang araw pagkatapos ng joint patrols na isinagawa ng US at Philippine Navies simula noong Martes. Ang tugon ng Estados Unidos sa China. Inihayag ng US Navy na ang US missile destroyer ay sumunod sa internasyonal na batas sa Xisha Archipelago, Paracel Islands, sa South China Sea. Ang press service ng US 7th Fleet ay nagsasaad na ang USS Hopper ay nagpoprotekta sa mga karapatan sa nabigasyon at kalayaan sa South China Sea. Matapos harapin ang labis na panliligalig, nagpatuloy ito sa mga operasyon nito. Ang operasyon ay naglalayong itaguyod ang mga karapatan, kalayaan, at lehitimong paggamit ng dagat sa pamamagitan ng pagtugon sa mga paghihigpit sa mapayapang daanan na ipinataw ng PRC, Taiwan, at Vietnam, gaya ng nakasaad sa anunsyo. Ang nangyari kanina. Noong Oktubre, isang barko ng Chinese Coast Guard ang bumangga sa isang bangka ng Pilipinas. Di nagtagal pagkatapos nito, sa parehong resupply operation sa South China Sea, bumangga ang isang Chinese Maritime Police boat sa isang Coast Guard vessel ng Pilipinas. Kasunod nito, inakusahan ng Pilipinas ang Beijing ng panghihimasok sa kanilang teritoryo. Nagbabala si US President Joe Biden sa China na kung sasalakayin nila ang mga barko ng Pilipinas, mapipilitan ang Estados Unidos na makialam. Maya-maya, inihayag ng punong ministro ng Hapon na si Fumio Kishida na ang kanyang bansa, kasama ang Pilipinas at Estados Unidos, ay nagpasimula ng magkatuwang na pagsisikap upang pangalagaan ang kalayaan ng South China Sea laban sa mga agresibong aksyon ng Beijing.